Matagal nang naghihinala si Veronica na mayroong ibang babae ang kanyang asawang si Derek. Ngunit sa tuwing kinakausap niya ito tungkol rito, ay parati nitong pinabubulaanan ng kanyang mga paratang. Wala siyang maipakitang ebidensya, hindi gaya ng kanyang asawa na mayroong napapakitang katunayan na wala itong ginagawang masama. Kaya naman parati na lang siyang napapatahimik nito. Nang dahil dito ay sinubukan niya na lamang na paghusayan ng pagiging asawa niya rito upang maging maayos ang kanilang relasyon. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya na muling maibalik ang dating tamis ng kanilang pagsasama. Habang tumatagal ay mas lalong lumalayo at nanlalamig sa kanyang mister. Labis niya itong ikinalungkot, ngunit wala na siyang nagawa. Sinubukan niya na lamang na aliwin ang kanyang sarili sa pagiging abala sa kanyang maliit na negosyo. Dumalo siya sa iba't ibang conferences patungkol sa pagnenegosyo at dito ay may nakilala siyang isang negosyante na nagngangalang Lorenzo. Nakitaan nito ng potensyal ng negosyo niya, kaya naman nais nitong makiisyoso at tumulong sa kanya na palaguin ito. Mula noon ay madalas na silang nagkikita upang pag-usapan ng negosyo hanggang sa bandang huli ay naging magkaibigan na sila at napag-alaman ni Veronica na gaya niya ay may problema rin ito sa asawa. Nang dahil sa parehas nilang problema sa kanilang mga asawa ay mas lalo silang nagkalapit at naging matalik na magkaibigan. Isang gabi dumalo sa high school reunion si Veronica kasama ang kanyang asawa. Laking gulat niya nang makita roon si Lorenzo, kaya naman agad niya itong binati. Lorenzo? Anong ginagawa mo rito? Oh, hi Veronica. I'm here with my wife sa reunion nila. Tugon ni Lorenzo. Wait, ito ba yung sinasabi mong reunion na pupuntahan mo? Then, baka kilala mo yung wife ko. Hold on, I'll get her. Dagdag pa nito bago hanapin ng asawa. Magbanding muna kayo dyan ng mga kaibigan mo. Pupunta lang muna ako sa restroom. Sabi naman ni Derry kay Veronica. Ilang saglit lang ay nahanap na agad ni Lorenzo ang kanyang asawa na si Melody, na siya naman agad niyang iniharap kay Veronica. Magkakilala nga ang dalawang ginang na dating magkaklase, ngunit magkaiba umano sila ng grupo ng mga kaibigan. Maya-maya, habang sila ay nag-uusap ay bumalik si Derek na galing sa palikuran sa tabi ni Veronica. Laking gulat niya nang makilala niya si Melody at ganun din ito nang makita siya. Ngunit kahit na ganoon ay nagpanggap ang dalawa na hindi magkakilala. Sila ay nagkamay na para bang unang beses na nagkita nang ipakilala sila ng kanilang mga asawa sa isa't isa upang pagtakpan ng lihim nilang relasyon na hindi mahuli-hulihan ng ebidensya ng kanilang mga asawa. Makalipas ang ilang araw, matapos ang reunion ay napuna na naman ni Veronica ang palihim na mga kilos ni Derek na halatang may tinatago na naman sa kanyang babae. Nang dahil dito ay muli niya itong kinumpronta at pilit na pinapaamin. Puro ka hinala, wala ka naman maipakita ng ebidensya. Sinabi na ngang wala akong ibang babae. Bulyaw ni Derek. Mukhang ikaw tong may ibang lalaki. Yung asawa ng kaklase mo noon sa reunion na si Lorenzo. Mukhang super close nga kayo noon eh. Di ba't siya yung parati mong kasama sa mga conference at madalas kayo magkita? Baka naman kayo may relasyon. Pambabaliktad pa nito. Pilit itong itinatanggi ni Veronica, lalo na't hindi naman talaga ito totoo. Ngunit yun pa rin ang pilit na pinagdiinan ng kanyang asawa upang hindi maungkat ang pangangaliwa nito. Nang dahil dito ay humingi ng tulong si Veronica kay Lorenzo na hulihin ang kanyang asawa sa pambababae nito. Ilang araw nilang sinundan ng asawa niya hanggang sa isang araw ay nahuli nila itong may kahalikang babae sa harap ng isang motel. Bagamat alam naman ni Veronica na may ibang babae talaga ang kanyang asawa, ay ikinagulat niya pa rin ang kanyang nasaksihan. Ngunit mas ikinagulat niya pati na rin ni Lorenzo nang makilala nila ang babaeng kahalikan nito. Walang iba kundi ang asawa ni Lorenzo na si Melody. Nang dahil doon ay bumaba ng sasakyan ng dalawa at sinugod ang kanilang mga asawa. Agad na sinuntok ni Lorenzo si Derek habang si Veronica naman ay sinampal ang dati niyang kaklase na si Melody. Mga sinungaling, mga manluloko. Ang tagal ko nang inaalam kung sino yung babae mo. Yung pala, dating kaklase ko lang pala na kwento ko pa ng reunion. Bulyaw ni Veronica sa dalawa. Ang tagal nyo kaming pinagmukhang tanga. Siguro sobrang saya nyo nakalusot kayo sa amin sa reunion, no? Ganyan na baka babantayin nyo sa amin para madaling paikutin ng mga kamay nyo? Bulyaw naman ni Lorenzo.
Labis na nasaktan sina Veronica at Lorenzo sa kanilang natuklasan, lalo na't matapos nilang ilang ulit na sinubukang ayusin ang relasyon nila sa kanilang mga asawa noon, ay nagawa pa rin silang paulit-ulit na lokohin ng mga ito. Nang dahil dito ay minabuti na nilang makipaghiwalay sa kanila. Lumipas ang ilang taon at napawalang bisa ang kasal nila sa kanilang mga asawa. Matapos noon ay agad nang nangibang bansa si Veronica upang lumayo ng tuluyan sa masasakit na alaalang dinanas niya sa kanyang dating asawa. Nawalan sila ng komunikasyon ni Lorenzo hanggang sa ilang taon pang nagdaan at muling nag-cruise ang kanilang mga landas. Veronica, kamusta na? Ang tagal na panahon na rin nung umalis ka sa bansa after ng annulment nyo. Bunga din Lorenzo kay Veronica. Oo nga eh. Kinailangan kong gawin yan para sa sarili ko. Para makapaghilom ako sa mga nangyari noon. Pero I'm okay now. That's why I'm back. Paglilinaw ni Veronica. Mukhang nakabuti yun para sa'yo ah. You look very well and gorgeous. Wika ni Lorenzo bagong ngitian si Veronica. By the way, are you with someone now? Can I join you? Tanong pa ni Lorenzo na may halong pag-aalinlangan. Napangiti si Veronica at sinabing, I'm not with anyone and of course, you're very welcome to join me. Sa muling pagtatagpong yun ni na Veronica at Lorenzo, na pinagtagpo sa panahong may problema sila sa kanilang mga asawa at nagkalayo ng dahil din sa kanilang mga asawa, ay tanging tadhana na lang ang makapagsasabi sa magiging kapalaran nila bilang magkaibigan o magkaramay sa buhay. Ngayong muling nag-cruise ang kanilang mga landas.